Mga infrastructure projects sa norte naman ang ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ano-ano kaya ang nadatnan ng kalihim? Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman. Dahil sa mga magkakasunod na bagyo noong 2025, nasirang bahaging ito ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. One lane na lang ito. At habang tumatagal, lalong nagiging mas delikado dahil patuloy na gumuguho. Nagsusorry tayo dito sa mga kababayan natin dito sa Tuba kasi dapat ito quick response fund ang magpopondo dito. Pero alam niyo naman, minsan yung gobyerno talagang yung proseso, ang bagal, ang tagal, hindi pa pala napopondohan to. Kung hindi maayos ang kalsada at tuluyang maisara, malaking perwisyo ito sa mga motorista. Hihina rin ang turismo at magiging mabagal ang pagpasok ng mga supply, lalo na sa tag-ulan. Sa panahon kasing ito, madalas magsara ang Quezon Road, kaya kailangang umikot sa Naguilian Road. Dahil sa layo, maging ang presyo ng gulay na ibinababa sa Maynila, kailangang itaas. Ayon kay Secretary Vince Dizon, aabot sa 20 milyong piso ang kakailanganin. Hihingin nila ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at tiniyak na tatapusin sa loob ng 4 na buwan. Mula Benguet, nagtungo ang kalihim sa bayan ng Santo Domingo sa Ilocos Sur. Dito tumambad sa kanya ang gumuhong tulay. Ayon sa mga residente, 5 tons lang ang weight limit ng pwedeng dumaan dito. Pero noong May 2, pilit idinaan ang truck na may bigat ng 20 tons. Kasi may nakasulat na kung doon 5 tons lang Tons. Eh yung dump truck na yun, malaki Aabot sa 2 milyong piso ang kailangang bayarang danyos ng operator ng truck. Sinabihan naman ng kalihim ang 739 builders ang gumagawa sa tulay na tapusin na ito ngayong buwan. Para sa agenda, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.